Yo, what's up mga kapalito? Dyan is Motor Parts. Upgrade ng bawat sasakyan. Setup na solid, lakas at tuloy ng atid sa daan. Yan. Nag-post ako ng reels kanina and sabi ko is pili kayo kung anong gusto nyo yung full video natin, kung yun bang 196cc setup 2B or itong 232 4B na AC. AC is air cooled, hindi siya radiator. Yo, what's up mga kapulito? Genrix Motor Parts, syempre. Hingi lang ako advice sa inyo at tips mga kapulito kung sino yung gustong comment nyo down below kung ano yung gusto nyong gawa natin ng full video content. So, comment down below kung ano yung gusto nyong gawan natin ng video content na i-upload sa ating YouTube channel. So, kayo na lang pumili. Bigyan ko kayong mga gawa dito ngayon. So, ito yung 232cc mula sa San Clemente, Tarlac lang. Ito naman ang tawag dito, naka 59 big valve, takbong stock, as in takbong stock, tinesting ko kanina. So ito naman gagawing 196cc 2V big valve, 63 big valve. Ito naman pinick up ko sa sa ready na 232cc. So, pili kayo, comment nyo down below mga kapulido kung anong gusto nyong i-full video natin sa YouTube channel ko. So, yan, 1962 valve or 232cc 4 valves na flathead. Yung mga di pa nakapag-subscribe sa Mascareñas Genrix TV, mag-subscribe na kayo mga kapulido. Yan, shoutout sa inyo mga kapulido. Comment down below kung natin yung full video. Yo, what's up mga kapulito? Genrix Motor Parts, syempre. Hingi lang ako advice sa inyo at tips mga kapulito kung sino yung gustong comment nyo down below kung ano yung gusto nyong gawa natin ng full video content. Majority is iba yung tinuturo. Tinuturo, M3 daw, may bit daw, NMAX daw. So, wala po sa choices. I'm so sorry mga kapulido. So, marami rin na gano'n, 232 AC. So, gawin natin ng video to mga kapulido. Pero nakatayo na to kasi pina-elbow ko to eh. Ibig ko sabihin is buo na yung ilalim na ito. Ito temporary nakalagay lang ang kanyang headlock. So, ang rin is stock ito. Pareho lang kay Asia. Stock lang tong fan cover kasi wala akong stock ng tsaka kung lalagyan ko siya naka-elbow na siya sa stock, tatama siya dito. Bali yung gumagawa ko ng elbow kasi is busy na nag-aatid ng anak, so yung mga helper na lang yung gumagawa. Okay rin naman. So yan, simulan na natin mga kapulito. So yan, bali kakalasin ulit natin yan kasi nilagay ko lang, pina-elbow ko kasi hindi po pwedeng basta na lang elbow. Kailangan nakabuo siya para makuha yung sukat ng palaman at yung sukat niya dito. Kaya kailangan yun. Hindi pwedeng bili ka lang ng pipe pang 4B minsan hindi nagmamatch dahil may palaman ang iba. Halimbawa bumili ka ng JBT, ay sa bagay gagamit ka ng clamp, telephone kaso ipoport mo. So, yun. Minsan di nagmamatch pag bumili ka basta pang 4B ganon. Kasi depende yan sa palaman. So, ang specs nito is sabihin ko na muna 232cc na AC. Ang signal nito is CM brand plus 10 short rod. Ang kanyang cylinder block na nilagay ko, all in kasi ito sa akin, MTRT chrome bore forge. Ang head na nilagay ko is TSMP 2326. So, kalasin ko muna tapos ipakita ko sa inyo yung mga pyesa.
Alright, so nag-i-escoba na tong mga to kaya hindi na ako makapagtrabaho. Masyado na kasi maitim ulit itong aming flooring. So, alang-alang sa ating mahal na bayan is nililinisan talaga namin yan. So, ito na lang magiging last part ng ating video muna at na maglinis tong mga to. Yan. So, yan ang pipe. Ang pina-request ni sir is lakayan daw yung tip. So, ano pa bang mas malakas sa standard na Evo type? Red lock na lang naman. So, red lock. Red lock copy. Yan. So, malaki yan. Tapos, pinakalkal natin syempre yung loob. Spec bigas ito. Tapos, elbow 35, 32. Yan. Tapos ang preparado nating carburetor, Goso Evo 32. Ported na to. Tapos na. Tapos yan. Yan. Nakalagay na rin ang kanyang cam. Lahat na internals nakalagay na. Basic na lang naman yan. Marami na tayong vlogs tungkol sa mga ganitong mga trabaho. So, yan. Tapos, itong MTRT, 2B kasi yan. So, naging 6 valves. So, 2 valves kasi ang MTRT na meron tayo. Wala kasi yung blank. So, forged din naman yan. Kailangan natin forge yan. MTRT, chrome bore yan. May palaman siya. Dahil plus 10 yan, ang palaman natin is 9. Tapos, ito yung CM crank na sinasabi, plus 10 stroke. So, pag sinabing plus 10 stroke, ang ibig sabihin nun is additional 10 mm yung laro ng piston. So, ang standard is 57.9 mm ang travel ng piston. Yun yung stroke, yung travel ng piston. Nadagdagan siya ng 10 mm. So, 5 mm sa taas, 5 mm sa baba. So, kung 57.9 ang standard, so ano na to? 67.9 ang stroke naman nito. Merong aftermarket na plus 10, yung TTMRC, out of stock kasi. Kaya, at saka kasi kung pa-plug and play mo yung TTMRC plus 10, sa 6C6 is medyo may vibrate siya. So, subukan natin itong CM na plus 10. Ang kaibahan nito is 97 lang ang kanyang rad. Ibig sabihin, short rad siya. Kaya kapag plus 10 tas 97, pag nag-bottom dead center yan, masyadong malapit dito. Para kang nag-pin tapos stock rad. So, yan, malapit siya. So, medyo nagtabas kami doon sa piston para makaikot siya kasi tutokod siya. Kaya kagandahan ng forge is mas matibay ang ginamit namin. So, kahit nagbawas kami dito, hindi mababawasan yung tibay. Hindi siya ganong marupok katulad ng cast. Pero makapal na makapal pa rin yan mga kabulido. O, nasa halos 4 mm pa. So, makapal pa yan. So, walang chance na masira, lalo MTRT. So, ayun, may kanal na. Yan, daan ng langis. Meron na rin siyang packet, pang 4B, naging 6B naman na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan, bali kasi ano na to. Sukat na lahat. Sukat na lahat. Elbow na lang talaga ang hinihintay. Usog ko muna to at mga nagmamadali itong mga linis Genrix. Kasi nag-agras na kasi talaga itong sidewalk eh. Yan o. Di yan linis Genrix. Di yan linis bayan. Linis Genrix. Pagka naman kasi pinatiles ko to eh, baka madali tayo ng ano, gobyerno. Sidewalk naka-tiles. At saka nababasag-basag kasi minsan nagbabato tayo ng ibabagsak mo yung martilyo. Yan. So,
Nueva Ecija natapos na. So siguro yung palang part 1 natin. Siyempre ang pinag-uusapan talaga sa mga kargaan is yung mga importante kasi talaga dyan is yung compression. Cam timing. Yun yung mga napaka-importante dyan. Compression at cam timing. Para hindi ka basta masiraan. Siyempre, balpakat din pala. Kailangan sure ka sa pakat mo na hindi siya umpog. Siyempre, kailangan nakatama yung timing mo para hindi uumpog yung exhaust. Tapos malayo naman yung intake. Ganon. Pag sentro kasi yan, pantay ang labas ng valvula sa layo ng piston. So, yun. Yung sa compression naman kasi, para maiwasan mo yung knocking, hindi ka masisiraan. Timing. Sa timing nga, mas mainit kasi yung makina minsan pag mali yung timing mo or advance masyado, delay masyado. Kaya importante yung timing sa degree wheel nga. Lalo mataas yung load. Yes. So yan, siguro bukas na lang ulit mga kapulido. Nandito na sila sa side ko. Ibang side na kasi ito. Sa bagay, sarado naman. Alright, kita-kits ulit bukas mga kapulido. 232cc for today. Tapos na yung 196. I-update tayo mga kapulido sa ating 232cc setup for BAC. Bali, kukuha kami ng static compression ratio ngayon para siyempre kailangan mo yan. So yung starter, pinapagrasaan ko kasi yung mga bagong starter kadalasan is walang grasa yung sa rotor. So bago namin salpak pag galing sa amin, nilalagyan namin ng grasa sa loob. So initial, ito yung nabuo, wala pa lahat gasket yan. So naglagay lang kaming grasa para hindi mag-leak. So sa unang deck height, 9mm base plate, walang head gasket, walang paper gasket. So ito kinalabasan, tukod. Yan tumitigil. Ibig sabihin yung ating piston ay tumatama sa kanyang cylinder head, sa chamber. So hindi yan plug and play. Meron pa tayong adjustment dyan. So kung makuha na natin siya ng tamang compression sa walang gasket at saka base plate lang, ibig sabihin, tatabasan na lang natin yung tumutukod. Yun na yung pinaka settings niya. Pero kung masyado mataas yung ating compression ratio, is magdadagdag lang tayo ng head gasket tsaka base gasket. So gamit na ako ng syringe. Paano na natin. Yan. So yung mga computation dyan is yung static compression ratio, dynamic compression ratio. Yan yung mga importante mga kapulido. So kung sobra ka sa taas ng static, lalo AC lang siya, masyadong mainit yung makina, so itatama lang natin yon. Tapos kung sobrang taas ka naman sa dynamic, madalas nangyayari is nagnanacking. So may mga consideration pa kayong computing dyan mga kapulido. Yan, let's go. So itatayo lang namin yan. Lalagyan ng likido. Aalog-alogin kasi hindi pwedeng hindi mo siya alugin. Kasi may mga vacant space kapag hindi siya inalog. So make sure mo na napuno ng likido ang kanyang chamber para makuha yung top dead center volume. So yan. Yun o, umaaraw, umuulan mga kapulido. So yan, umaaraw, umuulan mga kapulido. Today is Wednesday, July 1. So dito pala tayo sa pagsusukat ng timing chain. So hindi rin basta-basta yon. Kasi kailangan mo dumaan sa proseso. So tulad nito, ang ginawa ko is naglagay muna ako ng 102 kasi wala pa akong idea dun sa magiging deck height niya at palaman kasi short rod yung
sigunyal. Tapos stock length yung block. So hindi siya long block. Tapos 4B pa siya. So it's complicated 'yon. Kaya ang ginawa ko, ginagawa ko madalas, naglalagay muna ako ng mas mahaba. So nilagay ko dito ay pang XLR 200 na Honda. So kung makikita nyo is mahaba. Ang size kasi niyan is 102. So safe na ako kung sakaling mag 100 ng sukat or mag 98. Kasi pag sniper 96 lang mabibitin. So yun. Pero kung mas mahaba pa dyan kailangan mo is pang Raider, lagay mo Raider 150. So yan, tulad niya nakalagay na ang 102. Sobrang haba pa niya. So mag-estimate ka or magka-calculate ka kung paano mo ilan ang ibabawas mo. Pero mukhang dito is babawas siguro ako ng 4 para 98 yung may lagay. Kasi yung lawlaw niya masyadong malaki. So kapag naputulan ko na siya ng 4, 98 na lang siya, sobrang lawlaw pa rin niya, puputol ka pa rin nun. Madali lang naman yun mga kapulito. So at least may idea na. Bolts niya na to. Alright, update tayo mga kapulito. So ito yung nakuha nating volume. So yung umpog is obvious, ayan, kita, ayan. Umumpog yung ang tag dito, yung piston dito, ayan. So ayan, kasama yan sa mga consequences. So tanggalan na pare ng kay, tatabasan natin to. Tatabasan natin tong part na to gamit yung milling, tsaka ito. So ayan lang naman yung umuumpog kasi nakalabas nga naman nakalabas ang dome niyan sa chamber, flat ito. Alright. So yan, backlash piston, tabas, tapos alright. Alright mga kapalito, head gasket na black. So piston ring nakalagay na, tinabas na yung tumutukod sa chamber, ayan, pati sa kabila, ayan. So medyo sobra pa ng konting-konti lang naman yung compression dun sa sukat natin. So ang ginawa ko lang is nilagay ko na yung paper gasket. Tapos ilalagay ko yung head gasket. Ay, dito muna tayo sa ring. Sa piston ring, yung pagkakalagay niyan is yung dalawang manipis na sa oil ring. Ayan. Tapos yung kulay itim, yan yung second ring. Matalim yan. Tapos yung 1R, yan yung first ring. Yung may kulay silver. Yan. So ilagay na natin yan mga kapulito. Yan. Tapos langis. Langisin, final na to, start na natin, mapapasigaw na natin mamaya. Mag-ingay. Yun. So yung dowel niyan is mas mahaba, yung pang TMX 155. Tapos, ito ba? Yung timing chain niya, naputol na natin. 98 links na lang siya. So matutukat pa natin mamaya yan, kung okay na ba yung 98 links. Or babawas pa ba tayo? So, bali ang adjustment ko lang dun sa compression kanina is naglagay lang ng head gasket. Head gasket tsaka base gasket. Yun lang. Pare pa ako. Yung ginamit ko lang yung standard ng FTRT na ano. Base gasket. Ayun. Wala ko, ayaw makasama ng ano eh. Yan. Tara. So may excess na ano yan. Excess na langis, siyempre. Pin guide natin. Trigger din naman. Stock pa to ah. Hawak ito dito. May bago tayo, may bago. Yan, so bago yung ano yan, okay. Bago yung chain guys, siyempre. So halimbawa na isarado na natin to mga kapulito, eh mahaba pa rin yung chain, eh pwede mo pa rin namang ano yan, pwede mo pa rin namang putulan. So kahit nakasarado na siya, mapuputol mo naman dun sa breather cover eh. So may head gasket tayo. Nga pala, itong head gasket is pinalitan ko.
ng TSMP. Kasi yung MTRT, J lang, hindi ko mahanap yung gasket. So, yung gasket kasi ng MTRT na kasama na itong block is medyo manipis dito. Manipis dito. So, konti lang yung tira niya dito. Minsan kasi sa taas ng kompresyon is tumatakas yung combustion sa gilid. Kasi as in, manipis lang siya. Hindi ko kasi mahanap eh. So, pinalitan ko na lang kasi manipis siya. So, itong TSMP kasi malapad. Oh. So, sana na-imagine nyo kung ano na yung ibig ko sabihin. Handle grip natin. Hirap mong ilag. Ayun. Dali lang. Pwede na natin ilagay ang kanyang normal. Pero wala pa yung cam lock. Lalagay na lang mamaya. Hop, saktong-sakto lang yung ano. Sakto-sakto lang. So, ang gagamitin na natin dito, high nuts, tapos puputulan natin. Wait lang. So, ayan, ito, puputulin lang natin. Mas okay kasi mas mahaba yung kapit. So, kasi hindi natin puputulan kapag ka nilagay mo yung head cover ay uumpog. Hindi may sasara. Pero testingin natin mga kapatid. Pero uumpog to, alam ko. Uumpog siya. So, tatabas lang tayo ng konti. Temporary lang to, ha. Tatabasan muna namin bago natin ilalagay. Kasi kung yung stock na ilalagay natin, pwede rin naman. Ang problema is maigli yung kapit ng stock. So, ayan. I-testingin ko para sa inyo mga kapatid. Di pa nakakompress sa ilalim, mukha tuloy nakalubog yung piston. Hop, yeah. Testingin natin yung takip, kunin ko lang. Yan, so ito, compare naman sa TRF is mas malalim naman to. Yung TRF kasi, babangga talaga eh. Pero ito, babangga rin to. Pero di tulad ng TRF, kailangan patag talaga. Ayan, may gap. Kailangan ng palaman dito, pwede. Meron ba kayong 6mm palaman para dito? Hindi, joke lang. So ayan, puputulin lang natin to mga kapulito. Tapos salpa ka na, start na natin, wag na natin patagalin. I-update tayo mga kapulito. So kumukuha ako ng timing ngayon. And yung cam duration niya is 255 duration. So ito yung listahan ko. Yan. 23, 50, 51, 26. So yun, JBT pala manifold natin nagamit. Ito dati na niya bit bike na timing gear, open CC starter. Nakat ko na yung kailangan dito. Yan. So ito ang butas na to para sa pag-clearance. Ito yung takip niya. So yan, dyan tayo maglulusot ng filler gauge. Tapos to, disable, takpan. Ano pa? So yung pipe niya may problema kami kasi ito isa is hindi nakasakto dun sa butas. Kasalanan ng nagretobo. So kakatingin na lang namin para sumakto yung butas, para matibay yung hawak. Sa timing pala niya is hindi sakto yung eye. So yun. So sigawin na natin yan. Lagay natin ng Koso. Koso Evo. Koso Evo. Koso Evo carb. Asa na? Hindi ko makita. Wait, hanapin ko muna. Ito pala, hinahanap ko. So sa jetting syempre maglalagay muna tayong initial. Tapos tuning ang gagawin natin kapag on the road na. So unboxing na natin to mga kabulido.
So yung mga nagtatanong kung ano yung jetting para sa inyo, ano yung jetting para sa akin, ano yung jetting para sa kargang ganito at kargang ganyan, hindi po namin alam. So magpatono po kayo sa marunong para alam nyo yung jetting na ilalagay. So ipa-plug and play ko lang to, hindi ko na i-check. Tapos ite-test drive natin para malaman natin kung rich or lean or kung ano pang kailangang adjustment. So ayan. Kasi gawin na natin to mga kapulido. Yo, update mga kapulido. Bali overtime na tayo. So yung timing is tawag dito. So itong crank medyo mahaba siya, parang TTMRC, so hindi na siya makakapag-kick. First time ko rin kasi maglagay nito kaya hindi ko rin sure na, hindi ko rin expect na ganun. Pero para hindi na natin pa machine shop, maganda yung pagkakaano. Kasi papamachine natin, paparetread natin is papangit yung thread. Next yung timing niya, kung mapapansin nyo is hindi naman eksakto dun sa ayan. May konting kalawang kasi yung ano, yung timing chain. So mapapansin nyo, hindi naman siya nakatapat sa guhit. Kaya tayo nagdi-degree wheel, ulitin ko lang sa isang vlog natin para makuha yung sentro ng cam. Hindi porke hindi nag-degree wheel ka tapos nakastack ang timing gear, hindi pwede yon. So kaya tayo nag-timing gear para makuha mo yung sentro ng cam gamit ang degree wheel. So yan. Ito yung breather cover nya, kasama na to sa head kapag bumili ka. So nilalagyan ko ng langis yan or grasa bago ilagay para hindi masugat ang kanyang, ayan o, o-ring. Next, ito kanyang head cover. Lagyan na natin langis yan mga kapulido para mapasigaw na natin. Fan pala. Fan, syempre kailangan natin ng additional cooling system. Nag-MTRT tayo, yung high flow na airflow. So dahil may palaman yan, napakalaki rin ng gap. Tingnan muna natin, lalagyan natin ng air cleaner to, parang si Asia. Yung pipe installed na mga kapulido, yung sinutukoy kong problema na mali sila dito is ginawa ko. So ang problema kasi masyadong malayo, nandito yung butas. So ang ginawa ko, kinat ko na lang yung bracket tapos dinugtong ulit. Yan, welded na. So at least ngayon dalawa yung bracket. Ewan ko ba't pinabayaan nilang ganun yung gumawa ng pipe. So ito na yung problema namin yan, magkalayo. As yun. Tingnan natin kung anong para-paraan. Pero dapat to may siwang na lang i-atras na lang natin to para tumapat dalawang tornilyo kesa ito lang yung tornilyo. So yun, sigawin na natin yan. So lagyan natin ng ano, ignition coil na racing. Ito yung pang racing. Pasigawin na natin mga kapulido. So langisin. Langisin mo. Samahan na nating dumura. Pamatalik din mo, no? Na? Lalapit. Yan. Uinom ka na ng vitamin. Oh, tumulo yan. Vitamins and mineral. Game. Yan yung pakabilis. Vitamins and minerals. Start na natin to. Check na natin kung dudura siya mga kapulido. Ay, grabe ang gulo. Ang gulo, makalat, maingay, buhay mekaniko. Pagod, masakit sa ulo, may mga trouble na mahirap mahanap.
Buhay mekaniko. Ilalagay natin ang pumpo sa ilalim para hindi siya gumapang. Meron po. Ilalagay ko lang yung grounding. Nandito pa kasi. Pause mo. Check na natin kung dudura mga kapulito. Bali, standard ang oil passage na ito. Hindi siya naka-bypass. Yun, wala naman siyang oil cooler mga kapulito. Try na natin. Yun, no? Ayos, oh. Malakas. So, takpan muna natin, tapos pasigawin natin mga kapulito. Ay, no. Ayun, tricycle na nangangarera. Oh? Oh? Oh, naka-Superman kahit tricycle. Oh? Ang kakalaban may tayo tayo, oh. Mangarera ka pala, ne? Sidecaran, ne? Takpa mo na muna man. Di ka man, ne, makakakarera na ta? Bahala sila dyan, sayang yung gas sa mo naman. Dahil talsik, oh. So, tatakpan na ni Momon. Pa-video mo na tayo sa aking beloved wife. Tulong-tulong hanggang matapos. 11:30 mga kapatid. Sige na natin to. Shoutout pala sa set natin. Ayan, dito lang yung sa Tarlac. Dati sa Basher, lumipat kay Gentex. Ayan, nag-upgrade na siya ngayon. Set natin na yan, 59 big valve. Ngayon, nag-upgrade siya, big valve. Ay, set natin dati, 59 stockhead. Ang pina-upgrade niya ngayon, yung center stand kasi niya is stack up. Pinabiyak niya. Tapos, diretso big valve. So, ayan. Okay, pasigawin na natin at mainitin ang mga ako dito, gasolina. Pero syempre, hindi pa natin pasisigawin agad. Palapatin muna natin mga ilang minuto. Yun, no? Nalunod na. Red black dope. Red black copy. Nainig naman. Palapatin muna natin mga kapulito. Mamaya-maya na. Kaso ating gabi na. Baka tayo barangay dito. Wow, okay. Ayos. Siya nga pala, dahil makapalampalaman yan, aabot niyan tong elbow. Yung elbow na yan, aabot yan dito sa chassis. So, tatabasan na rin natin mga kapulito. Yan, dito. Yan. So, isa lang na namin to ngayon. Overtime kami kahit hanggang alas 12 lang. Yan. Tapos na kasi set namin eh. So, yan. Pink power. Gasolina para. Di ata maigpit ni mo, no? Babagal-bagal niya. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
tabas-tabas para ano, para madaling may pasok yung makina mamaya. Kasi babangga tong mga to eh. Dahil makapalit pa lang. Parang tansi ka. Ako maraming tansi. Bato naman. Tapos na ako sa cutting. Bato naman para mahulma. Mga grasa sa kamay ko ang siya nagsilbing daan. Alright. So natapos na. Advice lang sa mga first timer. Alalay lang sa pagkakat niyan. Kasi yung tao ko noon, nung una-una pa, sinutusan ko na i-cutting. So tumagos lang naman sa harness. Naputol yung mga harness. So right. So ayan, alalay lang. So ayan, mga tatama kasi yan mga kapulido dun sa kanyang elbow. Yan, straight 10. O, palitan natin straight 9. O, pwede na natin ikasama mga kapulido. Fuera gasgas! Fuera gasgas ng cylinder head cover! Ay, gasgas na nga. Lalay lang mga kapulido. Pasok mo na yan, axle common. Mo na yung napaka-professional magpasok. Basic lang sa kanya yan. Isang tulak lang, pasok agad. Ano? Tas. Pero hindi siya, ano ngayon, napahiya ako. Nakatatlong tusok siya ngayon. Baba. Yun! Sok pa! Saan ba to? Okay, so fix lang namin lahat mga kapito. Wide mo. Pwede mo na yung wide. Kapirasong contact. Ayos. Hindi na naman yung rank. I-update tayo sa 232cc mga kapulido yan. Siyempre pang araw-araw muna natin kasi para makita natin yung mga posibleng kailangan pang gawin like tono, gearing, gilid, carb, at wala pang air cleaner to. So sa starting is one click naman siya kanina pag alis ko sa bahay. So talagang isang pindot, okay naman mga kapulido. So papagas natin kasi wala na siyang gasolina. Tsaka wala pang air cleaner to mga kapulido. Uy, mahirap. Uy. Mahirap. Kaya pagkaan tayo siya. Para makapagdala na. Yung bali, ayan, napan tuning ito. Ginagamit ko muna
update tayo mga kapulido sa 232cc. Shoutout sa tropa natin. Shoutout po. And shoutout nga pala sa Sabon Station. Ayan. Panghugas daw namin ng kamay. In-sponsoran ako. Oh, yeah. Irish Spring. Alright. Shoutout. Sabon Station. Doon sa may Eptaniedo. Try na yung sabon nila. So update lang tayo sa 232cc mga kapulido. Nag-request yung may-ari na lagyan daw ng oil cooler. Doble. Alright. Dalawang oil cooler. Dahil nga AC lang to, panalagyan niya ng oil cooler. So ayan, request granted. Tapos lagay tayo ng temperature sensor. Bali, paano yung process ng oil cooler niyan yan? Kukuha pa rin tayo sa traditional kung itinuro nung unang panahon pa. Kukuha tayo dito, bubutas tayo dito. Lalabas from the pump. Pupunta dito. Tapos lalabas doon. Si series connection natin, paakyatin natin. Papasok dito. Lalabas doon. Papasok dyan. So yun ang circulation. So ilagay na natin. Tapos yung ito, naisip ko pa kung saan ako kukuha ng temperature nito. Pero mapaparaanan din natin yung mga kapulido. Ganun pa rin. Bubutas ako dito. Tulad ng tinuro ko nung unang panahon pa. Bubutas tayo dito, maliit lang. Diyan tayo kukuha ng inlet. Outlet pala. So lalabasan lang is dyan. Dadaan sa hose, papasok niyan. So yun, habang ano pala nakabaklas pa is plug reading muna natin mga kapulido. After ilang days na gamit araw-araw. So ano pa? Yun lang. Tapos maglagay lang tayong air cleaner. Tapos na ang kontrata mga kapulido. Plug reading ako habang ano. Ito yung first plug reading pala. First spark plug reading mga kapulido. Yung temperature sensor, naisip ko saan natin nilalagay niyan eh. Kung maluwag-luwag sana to eh, dito na lang eh. Kasi hindi rin eh. Siguro yung temperature sensor kasi niya is ganito. Koso. Yan. Hindi naman pwedeng padaanan natin sa langis eh, pang radiator kasi to. So ito, hanap lang tayo ng pagmamountingan tapos i-retread natin. Kung sakali, pwede rin nating i-mount dito. Kaso wala tayong pagtetredan. Nandito naman, pangit, masisira yung head. Pwede rin naman dito, kaso nahahanginan siya. Hindi rin pwede. Paano kaya? Bahala na. Or ilagay na lang natin sa oil cooler. Siksik natin din eh. Ayan. Ay, spark plug reading. Yun. Medyo rich. Medyo rich. So, maglagay tayong air cleaner. Tapos lilitan lang natin. Pero, nasa ano siya? Safety. Yan o. Chocolate brown. Dark chocolate brown. So, safety yan mga kapulido. Safe na safe. Malamig ang makina dyan. Pero, syempre, kailangan natin matono na. Medyo babawasan natin na supply. Yan. Lalo pag nag-air cleaner, lalo ito magre-reach. So, ibababa lang natin yung jetting niya. Ang nakalagay dito ay 140 yata. Kalimutan ko na, 140, 150. Sige, bababa pa tayo niyan. Alright. Tapusin lang namin to, tapos road test on ulit. Gearing pala, hindi pa nailagay. Lagyan natin yan. I-update tayo mga kapulido sa 232cc. So, installed na yung ating temp gauge. Ayan. At 39 degree. I-start ka na, narinig nyo kanina. So, install na oil cooler sa dalawa one-way series connection. Paglabas nun, akyat, pasok sa kabila, akyat dito, lalabas dito. So, malamig ang langis. Diretso sa head. Sayang kung iniisip nyo yung travel yung langis, may hirapan na hindi po totoo yun kahit napakababa ng hose nyan. Pagka tumulak yung langis at napuno yung hose, matutulak at matutulak yun. So ayan, kailangan uminit yon para malaman natin
Naglagay tayo ng oil catch bottle dito, filter. Kasi medyo tumatalsik, nakalabas lang dito yung hose eh. So yan, ito pala, ito. Ayan. So may dura-durang konti. Kaya nilagyan ko ng oil catch filter. Next yung hot 46 degree, uminit na. Ayan, nag-transfer na ang init sa ulo. Kung tatanong nyo kung saan ko nilagay yung sensor nito is, ito lang naman. Kung alam nyo yung nasa ilalim na ganito, ayan, binutasan ko lang. Ayan. Butas tas thread. So yun, masasense nyo na yung init ng kanyang ano. So start. As air cleaner, installed na rin pala. Ayan. Namamasyal. So let's go, test drive. Damba check lang natin mga kapulido. Sarado ko lang. So test drive lang natin mga kapulido ng konti. Yun! Uminit na kaya ang kanyang oil cooler. Wala akong temperature ano eh. Pero ayaw, uminit na yung oil cooler niya mga kapulido. Ito sa hanapan. Bakit siya? Why? Bakit siya? Ako, uminit na rin mga kapulido. Ayan. Ramdam ko, pero hindi nyo ramdam. Sunburn ito, sunburn. Diba? Pala. Ayaw ko na. Tapos na lang tayo mamaya. Para mag-iis na natin ito mga kapulido. Kabahig yata yun ah. Karga pa. Alright. Sarado muna lahat ng kaha. Yo, update lang sa 2-3 to. Yan, namamasyal lang kami ni Mrs. Jogging lang kami dito sa Crescendo. Yan, warm up muna mga kapulita. Yan, Pasyan. Speed meter niya, napaka-accurate kasi sound nito. Tapos, napakalaki ng gulong niya. Alright. Meow, 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 meow. So, tumirik kami ngayon. Maligaya. Dahil mekaniko tayo, marami tayong paraan. So, naging problema niya is wala siyang kuryente. So, ibig sabihin, walang kuryente lumalabas sa kanya ignition coil. Yun pala. Bebe, pero flashlight mo? So, isip ko, CDI. Pero hindi, napansin ko is yung pinag-mountingan natin ng ignition coil is nabali. So, common sakit na ng sport ito. Wait lang mga kapulita. Hay, naka. So, yung pinag-mountingan ng ignition coil is nabali. Bebe, pa flashlight. Dito. So, yun na kasi yung pinaka-ground ng ignition coil is yung shell.
Yun, awit, nalobat na yung cellphone ko. So yan yung mounting na ignition coil. Pag nawala kasing grounding nun is mamatay ang kuryente. So ang mangyayari ngayon is, buti nasa highway na tayo. Meron tayo nakitang wire. Ayan, wire. Hindi ka makukuryente dyan kasi PLDT yan. So lalagyan lang natin ng ground wire yung isang ignition coil na butas. Tapos kakalikat lang natin somewhere kahit saan basta ground. Under na yung mga kapulido. Let's go. Putulin ko na to. Hanap akong alambre or whatever. Yan. So temporary lang yan. Nasa ignition coil. Ayun. Nag-crack kasi yung pinaglagyan. Kasi pag 4B wala na silang lagayan ng ignition coil tulad sa stock. So naka-ground lang siya dun sa engine. So yan temporary lang para yung grounding is dumaloy dito sa head tsaka doon sa manifold. So sure win. Sure ako na under na yan mga kapulido. Ito. Under ka boy. Nagpalya-palya kanina. Ayan. Ay, hindi pa pala nakalagay yung ignition coil. Socket. Spark plug cap. Minsan talaga nagkakamali tayo eh. Lobat na yung cellphone ko eh. Wala ng plug. Sinashare ko lang yung scenario sa inyo. So start! Yun! Makakauwi na tayo! Alright! Let's go! Uwi na! Yo, what is up? Nandito na yung mayari. Pinipick up na yung 232. Ayan o. Ang problema kaya hindi ako makatop speed dahil biglang nagtang-ulan. Shoutout muna sa tropa namin. Ayan o. Si Harold. At ang pinakagwapong nila lang sa buong balat ng lupa, si Mr. Rotep. So mag minor top speed tayo kasi basa ang kalye. Yun ang problema ko ilang araw na akong tsumechempo. So tingnan lang natin mga kapulido. Ayan, basa ako. Let's go. GPS na lang. Alright, so yun, nandito na tayo sa Monteverde Racetrack. Ayan, mahabang mahaba yan. So may gas station talaga sa Monteverde Racetrack kasi yung mga nagte-test drive na yan, yung mga nagpa-practice din. Puro ano yan, nagpapagas din sila. Yan, may mga nagkakarera. Yan. So dapat sa racetrack kasi tayo mag-ano. So medyo nagpapalamig lang akong makina kasi malayo-layo itong Monteverde Racetrack sa shop. Kaya medyo pa-chill-chill muna ako. Kaya yan, mag-top speed na tayo via GPS. Wala kasi siyang cellphone holder. Yan. Medyo basa pa nga eh. Basa kaya medyo delicate. Bahala na mga kapulido. O safety first. Siyempre kapag ka nasa racetrack tayo, kailangan full gear, full suit. Yan. Yan, may mga drag diesel ngayon, no? Yan. Mga drag diesel. Nagpa-practice. Ito, karere, oh. Yan, oh. Flick versus TMX, oh. Yan. So, malinis na. Kaya pwede na tayo, mga kapulido. Dito tayo sa Monteverde Racetrack ng Tarlac. Mahaba yan. Nasa 1.5 km. Let's go. Yan, so let's go na mga kapulido. Tinihintay ako sa shop. Sana huwag umulan. Bukan na natin mga kapulido. Yo!